Good morning at nandito tayo ngayon sa Teresa Clean Fuel dahil may inaantay natin yung mga kasama natin kasi medyo nagka-aberya dahil may nag-backout pero okay lang, wala tayong magagawa. Kailangan positive lang tayo ngayong araw na to at sana maging ligtas at mapayapa, masaya yung biyahe natin papunta sa ating pupuntahan. At sana tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe natin. Tinantay lang natin sila para sabay-sabay na tayong bumiyahe papunta doon. Ha? Okay? Okay yan. Para inaantay lang natin sila. At ngayon, may pupuntahan tayong isang campsite. Babalikan natin ito ngayon dahil kasama natin yung mga kaibigan at mga tropa natin para makita rin nila yung ganda ng lugar na yun. Samahan nyo kami dun sa pupuntahan namin para makita nyo rin at ma-refresh din kayo sa pupuntahan. Sana mag-enjoy kayo at dyan lang kayo. Sana samahan nyo kami. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. And welcome back to another Outdoor Cruises episode. Isa sa mga natutunan ko sa buhay ay panatiliin nating positibo ang bawat oras. May mga oras man o pagkakataon na hindi magandang nangyayari. Palagi nating bibigyan ng positibong kahulugan ang bawat bagay. Ngayon ay pababa na tayo ng Mabitak, papuntang Fami. Time check 9:24 ng umaga at nandito na tayo sa kahabaan ng Fami ba to? Fami? O di ako nagkakamali, Fami. Ito yung sa isang mahabang highway dito na papuntang Laguna. O Laguna na pala to. Dito sa Laguna, papuntang Pakil. Dito tayo sa may tabi ng Palayan. Nag-stopoveran tayo dahil nagpalipad tayo ng drone. Kasama natin ang aking mag-iina. At andun yung kasama ng iba. Andun sa kabila. At saka nandun sa kabila. Nakasakay sila ng may Bajaj na tayong kasama at saka TBS tsaka isang Bajaj na yellow ang kasama natin. Tapos ang kasama din natin ang kuya ko at saka yung asawa niya, nakasasakyan sila. Nandun na sila sa may Shell. At may hinihintay lang tayong isang kasama, yung pamangkin ng asawa ko. Inaantay lang natin at papunta na siya dito. Nasa may bandang unahan na siya ng alaala. At konting-konti na lang paparating na siya. Yun, at maya-maya tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. At sana safe lang at enjoy lang. Yun lang. At pinuntahan na rin namin ang kaibigan kong oso na si Papa P. Si Quente ko. Maya-maya pa ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Mga ilang oras pa ay nakarating na rin tayo sa bayan ng Pagbilao. Hindi na namin nabidyohan ang papuntang Padre Burgos. Dito nga pala sa Padre Burgos ay may mga ginagawang solar at talagang napakarami.
Maya-maya pa ay nag-stop over muna kami para magpa-picture at para na rin makita ang tanawin dito sa tulay ng Padre Burgos. Pagkatapos ng tulay ay may madadaan ng arko na may nakalagay na barangay Ibabang Pulo. Ito ang palatandaan na malapit na tayong kumaliwa sa pupuntahan natin. Kapag nakita niyo tong kanto na to ay dito kayo kakaliwa. Talaga namang napakaganda ng mga tanawin dito pagpasok mo. At talaga namang hindi ka magsisisi. At kung gusto nyong bumili ng mga seafoods or mga isda, ay meron din dito. Sa bungad pa lang ay makikita nyo ang kagandahan ng dagat dito. Kung iisipin mo ay parang nasa Palawat ka. Paglakpas mo dun sa may mga bangka ay mayroon kang kakaliwaan pataas. Dire-diretso pa at may makikita kang maliit na kubo sa may bandang kaliwa. May taong magpapahinto sa'yo para singilin ka ng environmental fee. 20 pesos lang naman ito at sa mga bata ay libre na. Sa may unahan ay may makikita kang dalawang karatula. Kung nakapanood kayo ng mga nakaraan naming vlog ay siguradong alam nyo na kung saan tayo pupunta. May darating pang dalawang Bajaj na premium. Parang na rin po namin dito. Para sa naman. Alam nyo na ba kung saan tayo pupunta? Ang lugar na pupuntahan natin ay ang Isla Chica. Actually, dalawa yung pwede nyo pagpilian, ang Burawan at ang Isla Chica. Pero talagang ang napili namin ay ang Isla Chica. Salamat po. Bago kayo pumasok sa Isla Chica ay dadaan muna kayo sa registration area para magbayad ng entrance at bibigyan nila kayo ng bowler. Guys, ang kagandahan dito ay mayroon silang stroller lalo na pag marami kayong gamit na dala. At pwede rin naman sila ang magtulak papunta sa area ng gusto nyo. O diba? Ang sulit ng punta nyo dito. At kapag wala kayong trapal or awning ay pwede nila kayong pahiramin ng trapal dito para in case umulan, hindi mababasa ang tent nyo. Pero kami ay meron kaya ang ginawa na lang namin sa trapal ay pinansapin namin para sa tent namin. Habang nagsisetup kami ng aming tent ay biglang bumagsak ang aming cellphone. At agad ko din siyang tinayo at tumuloy na rin kami sa aming pagsisetup. At tara, samahan nyo kami sa pagtatayo ng aming tent. Kanya-kanya na ring setup ng tent ang bawat isa. Sa pagtatayo ng aming tent ay medyo may katagalan nga lang dahil medyo may kalakihan ang aming tent. Kaya
Pinagtutulungan na rin namin to ng aking asawa. Kung nakapanood na kayo ng aming vlog, nung nakaraan ay nakapunta na rin naman kami dito. Kaya kami bumalik dito dahil gusto rin makita ng aming mga kasama ang ganda ng lugar na ito. At talagang nagustuhan din naman nila dahil napakaganda ng lugar na ito. At ayan, okay na. Naitayo na namin ang aming tent. Pagkatapos nga namin mag-setup ng aming tent ay kumain na rin kami dahil sobrang gutom na rin. At habang maaga ay pinaligo na rin namin sa dagat ang mga bata para makapag-enjoy na rin sila. Dahil mamaya ay maggagabi na at hindi na sila pwedeng maligo. Yung bato na natanggal. At syempre, ang matatanda ay oras na rin para maglaro ng baso. Tamang kwentuhan lang sa buhay-buhay, kaharap ang napakagandang dagat. Ito
ang isa sa pinakamaganda dito. At talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan na marangang buhay at napakaraming pera para mananasan ang ganito kasaya at kasimpleng pamumuhay. Ito na kami ngayon. Dito na. Ito yung sarili naming luto. Masarap yung sa pakiramdam. Oo naman. Kuya Jordy, oh. Pasang San Luis. Dito na. Touchdown. Saji sir. Taga ka sir. Sa Banyos. Ano pangalan mo sir? Anong pangalan mo? Drew. Sir Drew. Yain ni Drew. Let's go. At kagandahan din dito ay may mga nakikilala rin tayong mga bagong kaibigan. At bukod doon, at meron din tayong matututunan galing sa kanila. At syempre, isa yon sa mga napakagandang pagkakataon. Para sa akin, oras ang pinakamahalaga dito sa mundo. Dahil walang kasing katumbas ang mga oras na kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Para sa akin, masaya na ako ng simple at payapa kasama ang aking mamahal sa buhay. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtrabaho. Balansihin nyo lang at huwag kalimutan ang oras sa kanila. Gumagabi na at oras na para magluto. Ang asawa ko nga pala ang nakatoka ngayon para sa aming hapunan, kaya sinimulan niya ng magluto. Ano da? Ang uulamin namin ngayong gabi ay masarap para sa taglamig, ang sinigang na salmon. Mura lang to guys, nasa mga 150 plus lang to sa O-Safe. Kaya pag gusto niyo mag salmon na sinigang, bili na kayo doon. O-Safe, baka naman. Yes, ma'am. Dada, kailangan ko ng tubig. Tubig? Apo, tubig. Dada, isa mo. Sige pa. Dada. Patay na yung pusit eh. Yung octopus, baka kasi pag ginagawa na wala akong. Pakuluan lang natin yan. Timplahan natin yan. Ang tipa daw. Tapat mo lang, ipantay mo lang yung daliri mo, yung pinakaulang guhit sa bigas, sa ibabaw ng bigas.
dulo ng daliri mo. Tapos, dulo ng daliri mo lang. Yan. Dulo ng daliri mo. Sa unang guhit. Unang guhit ng daliri mo. Yan, yan yung tubig. Patang mo sa bigas. Pagkatapos maluto ng sinaing, ay oras na para kumain. Tara mga ka-outdoor cruises, pagsalusaluhin natin tong konting pagkain. Tara, kain po tayo. Tapos na tayong kumain at chill na ulit tayo. Balik tayo sa harap ng dagat habang naipagkwentuhan sa mga kaibigan at mga bagong kaibigan. Si Papa P ay matagal ko ng kaibigan, yung nakasandong white. Sumama rin siya sa amin para mag-relax dahil hindi na rin siya masyadong nakakagala kasama ang kanyang pamilya. Sabi ko nga sa kanya, pag may lakad kami or may camping kami, sumama sila kasama ang pamilya niya para ma-relax naman sila at makatakas sa trabaho at toxic ng buhay. Si Kuya Georgie naman, siya yung naka-black na sado. Siya ang may-ari ng Bajaj na yellow na sinakyan nila Pepot. Solid din yung tropa natin na yan. Si Boss Drew, siya naman yung naka-black na t-shirt. Taga-Las Bañas siya, ang bago nating kaibigan. Napaka-solid din itong tropa natin na to at ang dami niyang kwento tungkol sa buhay at marami rin kaming natutunan. Dito lang namin siya nakilala. Sa Isla Chica, nasa likod siya ng tent nila Pepot at nayaya lang din namin siya dito para mag-chill. O diba? Napakasaya ng mga gantong pagkakataon. Kwentuhan, bigayan, na mga payo sa buhay. Iba-iba man tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, pero iisa lang ang masasabi ko tungkol dyan. Huwag kang susuko. Lagi mo lang itataas sa Panginoon ang lahat. Simula ng panglalakad hanggang wala. Ikaw lang lang minagat ko sa buong planeta. Sa naman ng munda, sa naman ng munda. Ikaw lang diba? Ang kina. Natulog ko. Good morning. Good morning, good morning. At time check 6:34 ng umaga. At
Sinulayan natin yung umaga dito sa Isla Chica. Ito. Tira, ayusin mo lang. Ayos natin yung ano mo. Share natin. Taas mo lang ako. Ano na sa laro eh. Dragon, no? Napakagandang pagmasdan ng umaga sa gantong lugar. Hay, talaga naman. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. Napakagaling na naisip ni Georgie. Gumawa siya ng saranggola dahil napakalakas ng hangin dito. At binigay niya sa anak kong babae at tuwan-tuwang ito. Balay na rin ah. Naalala ko nga Ayun na. na mga bata pa kami ay lagi kami gumagawa ng saranggola. At pagkatapos nga ay pinapalipad namin to sa may likod ng bahay namin. Natutuwa naman ako at naglalaro ng ganito ang aking anak na babae. Napakasaya niya habang pinagmamasdan ko siya ay naaalala ko ang mga pagkabata namin. Be, sino may sinaing? Yeah, takay mo. Tatakatakin mo siya na para umangat. Mag ano ka, gulong ano mo, balik mo. Mag-aalas 11 na ng tanghali. Oras na para ayusin ang aming kakainin para sa tanghalian. Tara, luto na tayo. Maghiwa muna tayo ng bawang para sa panggisa natin.
syempre, hindi mawawala ang sibuyas. Susunod na nating hiwain. Balatan na rin natin ang cucumber para sa ating fiber. Gagawa tayo ng cucumber salad. At bago daw kami kumain, gawa muna daw kami video. Sabi ng aking asawa. Hindi na nga kami nakapag-video nung kumakain kami. Siguro nalimutan na rin namin dahil sa gutom. At maya-maya pa, Gusto natin maligo. Hindi naman na tayo nakaligo ng dagat dahil nakatulog ako kanina. Sobrang siguro pagod na rin. Ayan at nasusuka yung anak ko. Bakit kaya? Anong color eh? Blue din. Alakang iba. Putik na yung blue. Bagay. maya-maya pa ay nakatulog ulit ako kasama ang aking panganay na babae dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kumain na rin kami at para magkaroon ng lakas ang aking anak. Pagkatapos kumain ay tumambay muna ako sa labas para magpahangin. At nakita ko naman si Kuya mo Georgie ay grabe, nagmo-movie marathon habang nakahiga sa tabi ng dagat. Iba rin talaga ang atake ng trip ni Kuya mo Georgie. At ako, para malibang, syempre, kanta-kanta muna tayo. Pogi! Tuwi mo yan? Tuwi mo yan? Ako'y ang ibig ng pag-ibig mo. Ang garang puso mo'y Pahiga na tayo guys. Maya magpapahinga. Sorry, date namin to. Nag-extend kami para bukas ay maaga kami aalis. Tapos na rin kami kumain. Hindi ko na-videohan dahil medyo nagmamadali kami kanina. At yung anak ko din masama yung pakiramdam. Ito siya. Kanina suka siya ng suka. Hindi ko alam, baka may kinain siyang hindi maganda kanina. Kaya nagpahinga na siya na maaga. Yung asawa ko tsaka yung bunso kong anak kami sa labas. Dito sa lugar na to, ito ganito dito, mga pag alas 10, hindi na pwedeng mag-video, okay? Papatay na lahat para respect naman dun sa mga maagang matutulog or naghahanap ng katahimikan para maabutan nila yung umaga. Ayan, set yung harap.
At oras na para tayo umuwi. Nag-impake na kami ng mabilisan para dire-diretso na kami sa aming biyahe. Maya-maya pa ay bumiyahe na kami. Pauwi na kami. Isa to sa mga nakakalungkot kapag nagka-camping ka, ang pauwi. Dito tayo ngayon sa may bandang Tayabas or papuntang Tayabas. Kakain tayo dito sa may lugawan dito na kinainan na namin to dati, pero kakainan ulit namin ngayon kasi ang sarap talaga ng lugaw dito. Yung sahog ng, ang laman ng lugaw nila dito, yung native na manok. Kaya ang sarap sobra. Ayan, mamaya kain tayo. At paano mga ka-outdoors? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood nyo at sinamahan nyo kami sa magandang adventure namin ngayong araw. Papasalamat kami sa inyo. At ikaw na nanonood ngayon at na hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, ay baka pwedeng i-subscribe mo na kami. At pakiclick na rin yung bell button para naka-update ka sa aming mga video. Maraming salamat at syempre, anumang sitwasyon ng buhay, lagi nyong tatandaan, God is good all the time. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this